Hello, mga kabosing! Sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Pedro. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng nakaraang bahagi, at ng Season 2, siguraduhin bisitahin muna ang playlist upang masundan ng maayos ang buong kwento. Kaya naman, simulan na natin ang recap. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay James na muling tinitigan ang kanyang anak na si Arvad sa huling pagkakataon. Sa kanyang isipan, umaasa siyang balang araw ay may pagpapatuloy pa nila ang lahat ng pag-uusap na hindi nila natapos, kahit pa mangyari iyon sa kabilang buhay. Ang simpleng pag-asang iyon ang tila naging huling pahina ng mahabang paglalakbay niya bilang isang ama. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar at tuluyang nagpaguho sa laboratorio ni James. Sa di kalayuan, isang sasakyan ang mabilis na papalayo sa pinangyarihan ng pagsabog, na siyang naging hudyat ng pagtatapos ng trahedyang naganap sa lugar na iyon. Sa loob ng sasakyan, nagtanong si Pedro kay Shore kung mabigat ba ang kanyang kalooban matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang dating kasamahan. Inamin ni Shore na hanggang sa sandaling iyon ay hindi pa rin niya alam kung tama o mali ba ang naging desisyon niya. Hindi rin siya sigurado kung magagawa niyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin simula ngayon. Gayunpaman, bahagya siyang nakahinga ng maluwag dahil wala nang mas marami pang nasawi sa kanilang panig. Para sa kanya, isa na iyong malaking biyaya sa gitna ng napakasamang sitwasyon. Habang bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, nagtanong si Shore kung sino ba talaga ang kalaban na hinarap nila. Ayon sa kanya, napakahirap paniwalaang maging ang mga apostol ay naitulak sa ganoong klaseng labanan. Lalong ipinakita ng tanong na iyon kung gaano kalakas ang kanilang naging kalaban. Nanatiling tahimik si Pedro sa loob ng ilang sandali at hindi agad sumagot. Sa halip, bumalik ang kanyang isipan sa pagkakataong pinuntahan niya si Simon upang iligtas at alamin ang kanyang kalagayan. Habang sinusuri ang lugar, napansin ni Pedro ang napakaraming bakas ng espada sa paligid. Dahil dito, napag-isip-isip niyang paulit-ulit na ginamit ni Simon ang teknik na spiral slash. Halos bawat sulok ng silid ay may marka ng matitinding hiwa, na malinaw na patunay na napakabangis at napakadelikado ng laban na naganap doon. Habang tinutulungang makatayo si Simon, pinuri siya ni Pedro dahil sa matapang niyang pakikipaglaban. Inamin pa niyang nahihiya siyang humarap kay Simon matapos ang lahat ng nangyari. Pagkatapos nito, tinanong niya kung sino ang nakalaban nito na nagawang saktan siya ng ganoon kalubha. Ipinaliwanag ni Simon na napakadelikado ng kanyang naging kalaban. Gayunpaman, sinabi niyang maswerte pa rin siya dahil sa makitid na pasilyo na ganap ang kanilang labanan. Sigurado siyang kung sa isang malawak na lugar iyon nangyari, mas magiging delikado pa ang kanyang naging kalagayan. Pagkasabi nito, bigla niyang naalala ang isang bagay. Agad siyang napasigaw at nagtanong kung saan na napunta ang kanyang kalaban. Hindi niya matanggap na ang kalaban pa ang unang nagkamalay at hinayaan siyang mabuhay bago tuluyang umalis nang hindi siya tinatapos. Nanatiling kalmado si Pedro habang sinasagot siya. Ayon sa kanya, malamang ay ganoon nga ang nangyari. Ipinaliwanag niyang kung ang taong nakalaban ni Simon ay ang iniisip niya, hindi nito hahayaang patayin ang isang kalabang wala ng kakayahang lumaban dahil hindi yun papayagan ng kanyang sariling prinsipyo at dangal. Dahil dito, hiniling ni Pedro kay Simon na huminahon dahil naniniwala siyang muli rin nilang makakaharap ang taong iyon balang araw. Matapos balikan ang pangyayaring iyon, agad na kinontak ni Pedro si Tadeo upang alamin ang sitwasyon sa pantalan. Sa kabilang linya, sinabi ni Tadeo na maayos ang lahat at pinayuhan si Pedro na huwag magmadali sa pagpunta. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Shore nang marinig iyon. Ngunit kabaligtaran nito, may kakaibang pakiramdam si Pedro. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap ay bigla na lamang naputol ang tawag. Mula noon, lalo siyang nakumbinsing may masamang nangyari. Samantala, ipinakita si Tadeo na nakatayo habang ang buong katawan niya ay tinututukan ng mga laser mula sa maraming sniper. Napaisip siya kung kailan pa nagkaroon ng organisasyong Glory ng ganoon karaming mga sniper na nakapwesto sa lugar na iyon. Sa kanyang isipan, alam niyang kung nag-iisa lamang siya ay malamang kaya pa niyang harapin ang sitwasyon. Ngunit iba na ang pagkakataong iyon dahil kasama niya ang mga bata. Hindi siya maaaring lumaban nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Matapos pag-isipan ang lahat ng posibilidad, napagtanto niyang iisa na lamang ang natitirang paraan upang harapin ang mga kalaban.
Samantala mula sa tuktok ng burol, napansin ng mga sniper na ang kanilang target ay si Apostol Tadeo, isang tao na kilalang kayang umiwas kahit sa mga bala. Gayunpaman, naniniwala silang hindi siya makakakilos ng malaya dahil kailangan niyang protektahan ang caravan. Sa kabila ng maraming laser na nakatutok sa kanya, bigla na lamang tumawa si Tadeo at malakas na tinawag ang lahat ng kanyang kalaban habang kumakaway pa sa kanila. Ipinahayag niyang wala siyang kinatatakutan at ipapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin sa ganoong sitwasyon. Sa panig naman ng mga sniper, inakala nilang isa lamang itong pananakot at naniniwala silang wala talagang magagawa si Tadeo. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla na lamang kumilos si Tadeo sa bilis na halos hindi makita ng mata. Kasabay nito, sabay-sabay siyang pinaputukan ng mga sniper. Walang tigil nilang pinakawalan ng sunod-sunod na bala habang sinusubukang sundan ang direksyon ng kanyang paggalaw. Gayunpaman, sa sobrang bilis niya, tuluyan siyang nawala sa kanilang paningin. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa ibang direksyon. Ipinaalala ni Tadeo na kanina pa niya sinabing ipapakita niya ang kanyang kakayahan. Sa pagkagulat ng lahat, lumitaw siyang nasa itaas na mismo ng mga sniper. Sa isang iglap, agad niyang pinabagsak ang ilan sa mga ito at pinalipad ang kanilang mga katawan sa malalakas na suntok. Mula pa lamang sa simula, malinaw na ipinakita niyang hindi sapat ang dami ng kalaban upang pigilan ang isang bihasang mandirigma. Subalit habang nagpapatuloy ang kanyang pag-atake, napalingon siya sa van na kinalalagyan ng mga bata. Doon niya napansing pinauulanan na rin ito ng bala mula sa ibang grupo ng mga sniper. Hindi niya inaasahang may isa pang pangkat na nakapwesto sa kabilang panig, at mas marami pa ang kanilang bilang. Agad siyang tumakbo patungo sa kabilang direksyon habang iniisip na kahit bulletproof ang caravan, hindi rin ito magtatagal kung tuloy-tuloy ang pag-atake. Dahil dito, pinilit niyang pabilisin pa ang kanyang kilos. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo niyang nakikitang unti-unting nasesira ang sasakyan. Alam niyang kapag nagtagal pa iyon, hindi na nito mapoprotektahan ang mga batang nasa loob. Patuloy niyang itinulak ang kanyang katawan lampas sa normal nitong limitasyon. Ngunit sa gitna ng tensyon, mula sa ibang direksyon ay may isang taong itinaas ang kamay na parang may tinututukang baril. Kasabay nito, bigla na lamang sumabog ang lugar kung saan nakapwesto ang mga sniper. Isa sa kanila ang agad na nasawi. Dahil sa hindi inaasahang pagsabog, mabilis na nagkagulo ang natitirang mga sniper. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang pag-atake at agad nilang napagtanto na hindi iyon gawa ni Tadeo. Nang makita ang pangyayaring iyon, tila may naalala si Tadeo. Pakiramdam niya ay pamilyar ang estilo ng pag-ataking iyon kaya agad siyang lumingon sa kanyang kanan. Mula sa kabilang panig, lumitaw ang tunay na salarin habang nakangiti. Sa kalmadong tinig, isa lamang ang kanyang sinabi, auto hunting. Kasunod nito, sunod-sunod na pagsabog ang tumama ng eksakto sa mga pwesto ng mga sniper. Ang mga natitira ay agad na kinabahan at napuno ng takot. Napagtanto nilang ang mga pagsabog na iyon ay mula sa mga bomba at malinaw na mahusay na pinagplanuhan ang pag-atake. Doon ipinakita na ang misteryosong tumulong ay si Matiz. Tahimik siyang nakatayo habang ang mga drone sa kanyang likuran ay nasa combat mode at handa nang umatake anumang oras. Habang naglalaro ang kanyang dila, kalmado niyang ipinahayag na mula sa sandaling iyon, siya na ang kokontrol sa buong lugar. Sa puntong iyon, kapansin-pansing nagbago ang takbo ng labanan dahil hindi na lamang si Tadeo ang nagbibigay ng presyon sa kalaban. Lumipas ang ilang oras, at ipinakita namang unti-unting nagkamalay si Simon matapos ang mahabang pagkakawalay sa ulirat. Pagmulat pa lamang niya, agad siyang sinalubong ni Kadjo, na nagtanong kung tuluyan na ba siyang nagising. Dahil sa gulat, biglang napabangon si Simon at napasigaw ng mapansing wala na ang suot niyang damit. Habang nagmamasid sa paligid, nagtaka si Simon kung bakit bigla na lamang siyang nagising. Ang huli niyang naaalala ay ang matindi niyang pakikipaglaban sa isang napakalakas na kalaban. Ipinaliwanag ni Kadjo na kasalukuyan na silang nasa barko ng Dea at pauwi na. Kasabay nito, inabutan niya si Simon ng isang tasa ng kape upang makabawi ng lakas at bahagyang gumaan ang sitwasyon matapos uminom ng kape. Muling nagtanong si Simon kung paano sila nakalabas sa lugar na iyon sa napakaikling oras. Ayon sa kanya, tiyak na napakarami ng mga tauhan ng Glory na dumating. Kahit si Pedro mismo ay malamang na nahirapan sa ganoong sitwasyon.
Ngunit bago pa man makasagot si Kadyo, biglang narinig ang boses ni Pedro na nagsabing sa wakas ay nagkamalay na rin si Simon. Agad na binati ni Simon si Pedro at magalang na tinawag itong Nim. Gayunpaman, bigla siyang nabigla nang makita niyang kasama nito si Matias. Dahil sa likas niyang instinct bilang mandirigma, agad niyang hinanap ang kanyang espada dahil inakala niyang kalaban pa rin si Matias. Ipinakita lamang nito na kahit bagong gising pa lamang siya, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging handa sa anumang panganib. Nagpasalamat naman si Pedro kay Matias sa pagdating nito upang tumulong sa kanila. Ngunit habang naghahanda ng umalis, sinabi ni Matias na huwag na sanang banggitin ni Pedro ang bagay na sa tingin niya ay nakakahiya. Idinagdag pa niyang kung nais talaga ni Pedro na magpasalamat, dapat itong gawin kay Chairman Choi Yun Cho Chang ng DEA, dahil siya ay tumyupad lamang sa kasunduang ginawa nila ng chairman. Ngumiti lamang si Pedro, sa kanyang isipan, napagtanto niyang napakalaki ng naging epekto ng mga pangyayari sa araw na iyon. Karaniwan, kahit isang apostol ay nangangailangan ng ilang minuto o higit pa upang harapin ang ganoon karaming kalaban. Ngunit para kay Matias, sapat na ang isang segundo upang mabago ang takbo ng labanan. Inamin ni Pedro na noong kalaban pa nila si Matias, isa itong napakahirap harapin. Ngunit ngayong kakampi na nila ito, napakalaki ng maitutulong ng kanyang kakayahan. Lalong pinatunayan ng pangyayaring iyon kung gaano kahalaga ang naging ambag ni Matias sa tagumpay ng kanilang misyon. Bukod dito, lahat ng mga batang nailigtas mula sa lugar na iyon ay ligtas na ring naisalba. Samantala, abala ang dalawang Nathaniel sa paghahanap ng paraan upang maibalik sa normal ang kanilang kalagayan. Isa sa mga Nathaniel ang humanga kay James Minor. Hindi niya inakalang nagawa nitong magsagawa ng ganoon kahirap na pananaliksik ng mag-isa. Nagsimula rin silang magtanong kung posible pa bang maibalik sa dati ang mga katawan na sumailalim sa gene editing. Nais din nilang malaman kung ano ang mangyayari sa mga batang iyon kapag sila ay tuluyang lumaki. Ang hindi nila alam, ang buhay na halimbawa ng resulta ng eksperimento ay naroon lamang sa kanilang tabi. Samantala, ang mga Jensen na dati nang natalo ay pinag-uusapan ng kanilang pagkabigo. Iginiit nilang natalo lamang sila dahil naging kampante sila ng kaunti. Nangako pa silang kapag nakalabas sila roon, babalikan nila si Pedro at ang kanyang mga kasama upang makaganti. Ngunit habang abala sila sa pag-uusap, biglang dumating si Tadeo at kalmadong nagsabing mukhang masaya silang nagkukwentuhan. Sa isang iglap, natahimik ang lahat ng Jensen at walang sino man ang nang-ahas magsalita. Nagbulungan pa sila at nagtuturuan kung sino ang unang susugod kay Tadeo. Gayunpaman, wala ni isa man ang naglakas loob na kumilos. Ipinakita lamang nito na mas malaki pa rin ang kanilang takot kay Tadeo kaysa sa kanilang hanggarang makaganti. Lumipas ang oras hanggang sa sumapit ang gabi. Ipinakita sina Rafi at Shore na magkatabing nakatayo sa ibabaw ng kubyerta ng barko habang tahimik na pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Napansin ito ni Simon at nagtaka dahil mahigit 16 na oras na silang nakatayo roon nang hindi man lamang nag-uusap. Sa kanyang isipan, nalilito si Rafi kung paano niya dapat pakitunguhan si Shore na kanyang tunay na ama. Matagal na silang hindi nagkasama kaya naging napakailang ng kanilang sitwasyon. Naalala ni Rafi ang pagkakataong isinama siya ni Shore sa silid na dati niyang ginagamit noong bata pa siya. Noon ay naitanong niya kung bakit hindi man lamang nilinis o inayos ang silid na iyon. Tapat na inamin ni Shore na wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya nagawang sunduin si Rafi at iuwi muli. Alam niyang walang anumang salita ang kayang magpagaan sa lahat ng sakit na dinanas ng kanyang anak. Dahil dito, pinili na lamang niyang maghintay hanggang sa dumating ang araw na kusa ng lamambot ang puso ni Rafi at handa na itong tanggapin siyang muli. Nang marinig iyon, inis na sinabi ni Rafi na hindi naging maayos na ama si Shore. Ayon sa kanya, ang isang tunay na ama ang dapat unang mag-abot ng kamay sa kanyang anak at hindi dapat tumigil hanggat hindi ito tinatanggap. Ipinakita ng kanilang maikling pagtatalo ang bigat ng emosyon na matagal nilang kinimkim, at malinaw na hindi madaling maibalik ang isang relasyong matagal na naputol. Habang pinagmamasdan ang usapan ng mag-ama, napangiti lamang si Pedro habang tahimik na humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi madaling makaahon mula sa sugat na matagal nang naiwan sa damdamin.
Nauunawaan niyang ang responsibilidad na ayusin ang relasyong iyon ay nakasalalay sa magulang na minsang nagkulang sa kanyang tungkulin. Hindi nagtagal, unti-unting sumikat ang araw habang patuloy na naglalayag ang barko pauwi. Sa kabilang bahagi ng kubyerta, si Pedro naman ang makikitang tahimik na naninigarilyo habang umiinom ng tsaa na may batong asukal. Habang tahimik na nakatanaw, muli niyang naalala ang naging pag-uusap nila ni James Minor. Noong panahong iyon, sinabi ni James na minsan lamang niyang nakita si Hannah, at nangyari pa iyon halos 20 taon na ang nakalipas. Inamin din niyang noon pa man ay may nararamdaman na siyang kakaiba. Kung tunay ng anak ni Rafael si Hannah, tila hindi tugma ang kanilang agwat ng edad. Ikinwento rin ni James na minsan siyang inutusan ni Rafael na tiyaking magiging lubhang malusog si Hannah. Naniniwala umano si Rafael na si James lamang ang may kakayahang gawin iyon. Bago sila tuluyang naghiwalay, kahit alam niyang wala na siyang karapatang magsalita at kahit batid niyang nalasan na siya, binalaan pa rin niya si Pedro na mag-ingat kay Rafael. Ayon sa kanya, may kakayahan itong maghanda ng napakalaking sorpresa anumang oras. Sa kasalukuyan, naisip ni Pedro na unti-unti nang lumalapit ang sandaling muli nilang haharapin si Rafael. Sa kanyang isipan, umaasa siyang maghihintay pa ito ng kaunti dahil naniniwala siyang malapit na silang magkita. Lumipas ang oras at dumating ang grupo sa gusali ng Day Group. Sa loob ng gusali, abala si Simon sa pagsagot ng crossword puzzle. Napangiti pa siya nang mabasa ang tanong tungkol sa isang palaisipan. Samantala, si Kadyo naman ay seryosong nagbubuhat ng weights at halos umabot na sa 1,000 repetitions. Habang nagpapatuloy sa pag-eehersisyo, humanga si Kadyo sa mga pasilidad ng Day Group. Ayon sa kanya, napakaganda ng kanilang gym at talagang kompleto ang kagamitan. Pinayuhan siya ni Simon na magpahinga muna at huwag masyadong pilitin ang sarili. Ngunit matatag na sinabi ni Kadyo na kailangan niyang patuloy na magsanay upang lalo pang lumakas. Hindi nagtagal, dumating si Jihon at agad na sinabi na napakatapang talaga ng mga barbarong iyon. Idinagdag pa niyang kahit magpasalamat sila ng 100 beses araw-araw ay tila hindi pa rin sapat, ngunit ginagamit pa rin nila ang Day Group na parang sarili nilang bahay. Tamad namang sumagot si Simon at sinabing para bang si Jihon ang tunay na may-ari ng lugar. Nakangiti namang sumagot si Jihon at sinabing maaari na ring ganoon ang isipin nila. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon-tipon ang buong grupo ni Pedro. Tinanong ni Jihon kung may naiuwi ba silang mahalagang impormasyon matapos ang kanilang mapanganib na pagpunta sa liblib na lugar. Kasabay nito, binuksan niya ang malaking monitor sa silid. Kumpiyansang sinabi ni Pedro na hindi sila umuwi ng walang dala. Ipinaliwanag niyang may nakuha silang mahahalagang datos mula sa laboratorio ni James Minor at agad niya itong ipinakita sa lahat. Pagkakita sa mga datos, napakunot-noo si Tadeo dahil tila may kakaiba siyang napansin. Samantala, si Simon ay tila may nakilalang mukha sa ipinakitang larawan. Ayon kay Simon, ang lalaking nasa screen ay si Thomas, isang apostol ng glory na kabilang sa parehong henerasyon niya. Nagtanong si Tadeo upang makatiyak, at kinumpirma ni Simon na si Thomas nga iyon. Idinagdag pa niyang kilala niya ito bilang isang tuso at napakahirap harapang tao. Sumingit naman si Kadyo at nagsabing hindi niya kailanman nakita ang tunay na mukha ni Thomas dahil sa tuwing nakikita niya ito ay palagi itong nakasuot ng maskara. Dahil dito, napaisip si Tadeo. Ayon sa kanya, kung ang pinag-uusapan nila ay si Thomas mula sa lumang henerasyon ng glory, hindi dapat umiiral ang ganoong litrato. Napansin din niyang ang lalaking nasa larawan ay tila kasing edad pa rin nila. Kinumpirma ni Simon ang hinalang iyon. Ipinaliwanag niyang imposibleng may lumang litrato si Thomas noong kabataan nito. Kung mayroon mang ganoong larawan, malamang nakuha lamang iyon kamakailan. Ngunit kung kamakailan lamang kinunan ang litrato at hindi pa rin nagbago ang itsura ni Thomas, iisa lamang ang posibleng paliwanag. Maaaring nakaranas si Thomas ng isang himala na nagbalik sa kanyang kabataan. Sa puntong iyon, lalong lumalim ang misteryo sa likod ng glory. Ang posibilidad na may taong muling bamata ay nagbukas ng panibagong palaisipan na tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na kabanata. At dito muna nagtatapos ang bahaging ito ng kwento.